Hello everyone! Welcome to Yolanda Kitchenomics. Napakasarap naman po na recipe ang ating gagawin at itong siomai na ito ay gawa sa hindi pork, hindi rin sa chicken at hindi rin siya beef. Tama po kayo, ito ay gawa ng isda. Yan, mas masustansya na siomai at syempre ito yung mga hindi kumakain ng meat. Pwede pinyo itong gawin dahil napaka-healthy ng siomai ng ating gagawin. Yan, meron ditong 3/4 kilo ng white marlin na binali namin sa palengke at yan, medyo mahal ang kilo nito pero worth it naman na gawing siomai. So this time hindi tayo gagawa ng tinolang isda or sinigang na isda. Ngayon gagawa tayo ng siomai dahil malaman ang isda na to, masarap itong gawing siomai. Katulad din ng tuna, pwede rin tong blue marlin o kaya white marlin na gawin natin na siomai dahil malaman ang isda. So unang sa lahat, tanggalin nyo muna yung mga buto kaya mga tinik. Then, slice ng maliliit. Kung mayroon kayong food processor, yan mas madali. Pero pag wala, katulad ng ginawa ko, pwede nyo i-chop ito ng maliliit na kagaya nito, diba? Dito sa ating chopping board at ang ating kutsilyo na medyo matalim para madali po natin itong ma-slice ng maliliit. Then after po na ma-slice natin ating isda ay ilagay po natin sa isang lalagyan at ihanda po natin yung ibang mga ingredients na ating kakailanganin. So syempre dito sa isang mixing bowl natin ilagay natin yung isda na ating chinap ng maliliit. At maglagay tayo ng 2 teaspoon of salt. Yan, 2 kutsara ng asin. At lagyan ng 1 teaspoon of ground black pepper o kayong durong na paminta at 2 teaspoon of sesame oil. Napakasarap ang sesame oil para dito at lagyan ng 1/4 cup of oyster sauce. Yan, yung ating pampalasa at syempre ang 2 tablespoon of patis. Yan, syempre pag ganitong mga seasoning, mas maganda talaga yung mayroong garlic. Diba? Itong ating garlic ay mince. Ibig sabihin, maliliit na hiwa at ang ating onion. Yan. At syempre, ang ating carrots para may masustansyang gulay. Lalagyan natin ng carrots para yung mga anak natin hindi kumakain ng gulay. Yan. Malalagyan natin ng 1 cup spring onion, yung ating sibuyas na dahon. Then, mushroom in can, din slice natin yan at lagyan ng 1/4 cup of cornstarch. Yan. So, syempre ang ating 1 cup of brown breadcrumbs. Yan. Diba? Yung ating standard at lagyan ng 2 egg yolks. Yan. Diba? So, yan. Egg yolks lang po nilagyan natin. Hindi kasali yung egg white. Yan. I-mash natin. Masahin natin mabuti. Alam nyo ba kaya hindi ko nilagyan ng egg white? Dahil mas compact or mas solid tignan yung laman ng inyong siomai pag ang ginamit nyo lang ay ang egg yolks. Kasi yung minsan yung ating egg white naging watery yung ating siomai. So para sa akin, dahil lagi akong gumagawa ng siomai sa aming bahay, nakita ko na mas masarap talaga yung egg yolk lang dito sa ating siomai. At yan yung ma-extender natin like yung ating cornstarch, yung breadcrumbs. At ang breadcrumbs dito na mas recommend ko talaga ay yung brown. Yan kaysa sa white na breadcrumbs. Then ilagay natin sa ating container lahat ng ating ginawa. Then takpan natin at ilagay natin ito sa chiller. And after 30 minutes or 1 hour, ipack na natin gamit ang ating siomai wrapper. Yan. Then, ang pag-pack naman, at least 1 tablespoon. Madali lang po ang pag-pack. Gawin lang natin yung style na ganito. Yan, diba? Napakaganda yung ating packaging. Pag-pack natin, ganito. Then, compress lang muna natin yan para solid yung ating laman ng ating siomai. Then, don't forget yung ating gagamiting pangluto, lalagyan ng oil para hindi madumikit yung ating siomai dito sa ating lutuan. Ganyan. Napakadali lang po ang pag-pack ng siomai. Okay lang yan, dikit-dikit yan para hindi siya
para kumbaga maraming mailagay natin dito sa lalagyan natin. Then yung natira natin dyan, pwede muna natin hindi lutuin lahat. So sa mga pangbaon o gusto nyo na kinabukas may lutuin ulit tayo, ipack nyo na, then ilagay nyo lang sa isang container at pwede lagay sa chiller o kaya sa freezer. Diba? Napakadali lang po. Nilagay ko to sa loob ng freezer para hindi po masira kaagad. Then, pag magluto kayo, don't forget na maglagay ng oil para hindi mag-stick. Then, yan. Kada paggagamit nyo, gusto nyo magluto, ganyan lang. Ilalagay talaga sa loob ng inyong freezer para hindi masira yung inyong gagawin na siomai. Then, every time na gusto nyo magluto, mayroon kayong ready na pang steam. At least mga 20 to 25 minutes lang yan. Madali lang nga maluto ang ating fish or white marlin na siomai dahil isda. Madali lang maluto kaysa sa pork, diba? Then, i-steam natin for 20 minutes dito sa ating yan. Steam natin. No need naman na kailangan kumukulo yan. Okay lang naman ilagay mo habang hindi pa gaanong kumukulo yung tubig. Then yan, after ng 20 minutes, meron na tayong masarap na siomai. Yan. Kung sa mga seasoning naman ninyo, kaya pansawsawan, pwede ng toyo, lagay ng kunting siling labuyo o yung gusto nyong medyo maanghang. Yan, maglagay kayo ng kalamansi. Yan, solve na ang inyong ulam, di ba? So, yung ating isda, huwag lang puro paksiw, tinola. Paminsan-minsan maglagay tayo ng masarap na siomai na recipe. So, until next time, thank you so much for watching. Bye-bye!